Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda at isang karangalan para sa akin na makasama kayo ngayon. Kung kayo po ay nasa edad 50 pataas, marahil ay hindi na bago sa inyo ang pakiramdam ng panlalamig ng mga paa at binti, ang pamamanhid o kaya naman ay ang pangingilig. Huwag po kayong mag-alala, hindi po kayo nag-iisa sa karanasang ito. Ang mga sensasyong ito ay kadalasang sintomas ng humihinang daloy ng dugo sa ating mga binti at paa, isang pangkaraniwang problema na nararanasan ng marami sa pagtuntong sa ginintuang edad. Habang tayo po ay tumatanda, ang ating sirkulasyon ng dugo ay nahaharap sa iba't ibang hamon. Una, ang ating mga ugat o daluyan ng dugo ay nagiging hindi na gaanong nababanat o flexible. Ito ay dahil sa pagbaba ng produksyon ng isang mahalagang kemikal na tinatawag na nitric oxide na siyang nagpapanatili sa pagiging relax at bukas ng ating mga ugat. Kapag matigas na ang mga ito, mas nahihirapan ang dugo na dumaloy ng malaya. Ikalawa, ang manipis na panloob na pader ng ating mga ugat ay maaaring masira dahil sa tinatawag na oxidative stress at pamamaga o inflammation. Ito po ay parang kalawang na unti-unting sumisira sa tubo. Ikatlo, isang kondisyon na tinatawag na atherosclerosis, ang pagbabara ng mga ugat dahil sa naipong plaque o taba at kolesterol ay nagpapakipot sa mga daluyan at lalong naglilimita sa daloy ng dugo, lalo na sa ating mga binti at paa. Ang mas nakababahala pa, ang mahinang sirkulasyon ay maaaring magpataas ng panganib ng atake sa puso o stroke. Ngunit narito po ang magandang balita. Biniyayaan tayo ng kalikasan ng mga pagkaing siksik sa sustansya na likas na tumutulong upang suportahan ang malusog na sirkulasyon. Ang pagpapabuti sa daloy ng dugo ay nangangahulugan ng mas mahusay na paghahatid ng oxygen at nutrisyon sa mga kalamnan ng ating paa at binti. Ang ilan sa mga pagkaing tatalakayin natin ngayon ay tumutulong upang mag-relax at lumapad ang ating mga daluyan ng dugo. Ang iba naman ay mayaman sa mga antioxidant na nagsisilbing panangga at proteksyon sa mga pader ng ating ugat laban sa pinsala. Ang pinakakahanga-hanga sa lahat ay kung paano nagtutulungan ang mga pagkaing ito. Bagamat ang bawat isa ay may kani-kaniyang natatanging benepisyo, ang pagsasama-sama ng mga ito sa inyong pang-araw-araw na dieta ay nagbibigay ng isang mas komprehensibong paraan upang pangalagaan ang kalusugan ng ating mga ugat. Kaya't halina't isa-isahin natin ang 13 pagkain na ito na magpapalakas ng daloy ng dugo sa inyong mga binti at paa. Tandaan lamang po na ang bawat impormasyon dito ay masusing sinaliksik, sinuri ng mga eksperto at inihahatid sa inyo ng may pag-iingat. 1. Natto. Umpisahan natin sa natto, isa sa pinakamabisa ngunit hindi gaanong kilalang pagkain para sa sirkulasyon. Sa unang tingin, ang tradisyonal na pagkaing Hapones na ito ay maaaring magmukhang kakaiba. Ito ay gawa sa fermented o binurong soybeans at may malagkit at tila hinihilang tekstura. Ngunit huwag po kayong magpadala sa kakaibang anyo nito
dahil ang natto ay isang superfood para sa ating circulatory system. Ang natto ay siksik sa isang napakalakas na enzyme na tinatawag na nattokinase. Ang pangunahing trabaho ng nattokinase ay tulungang tunawin at sirain ang fibrin, isang protina na sangkot sa pagbuo ng mga namumuong dugo o blood clots. Ito ay napakahalaga dahil ang kondisyon na tinatawag na deep vein thrombosis, kung saan namumuo ang dugo sa mga ugat ng binti, ay mas karaniwan sa mga taong may edad 30 pataas. Ang kakayahan ng nattokinase na labanan ang pamumuo ng dugo ay isang mabisang pananggalang. Sa mga nakalipas na taon, ang nattokinase ay kinikilala na bilang isang natural na alternatibo sa mga gamot tulad ng statins pampababa ng cholesterol, aspirin, pumipigil sa pamumuo ng dugo, warfarin, pampalabnaw ng dugo, at TPA, panunaw ng namuong dugo. Dahil ito ay mura, ligtas, madaling ihanda, at may pangmatagalang epekto, ito ay isang mahusay na opsyon para sa mas malusog na puso at mga ugat. Bukod dito sa proseso ng fermentation ng natto, nabubuo ang vitamin K2. Ang vitamin K2 ay parang isang traffic enforcer para sa calcium sa ating katawan. Tinitiyak nito na ang calcium ay napupunta sa ating mga buto kung saan ito kailangan, sa halip na maiwan at mamuo sa ating mga ugat, kung saan maaari itong magdulot ng pagtigas at pagbabara. Karagdagan pa, ang mga sangkap ng natto tulad ng isoflavones at soy protein ay nakakatulong na mapababa ang presyo ng dugo at ang paninigas ng mga ugat sa pamamagitan ng pagpapabuti ng ating lipid profiles. Isang pag-aaral noong 2017 na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition ang sumubaybay sa mga Hapones na may edad 35 pataas na regular na kumakain ng natto. Ang mga kumain ng pinakamaraming natto sa loob ng 60 na taon ay nagpakita ng 25% na mas mababang panganib na mamatay mula sa sakit sa puso, 32% na mas mababang panganib mula sa ischemic stroke, at 25% na mas mababang panganib mula sa lahat ng uri ng stroke. Para sa pinakamahusay na resulta, layunin pong kumain ng 2 hanggang 3 serving ang natto bawat linggo. Ang isang serving ay katumbas ng humigit kumulang kalahating tasa o 100 gramo. Kung bago pa lamang po kayo dito magsimula sa maliit na dami, marahil 1 kutsara lamang, at unti-unting dagdagan habang nasasanay kayo sa kakaibang lasa at tekstura nito. Bagamat tradisyonal itong kinakain sa almusal sa Japan, maaari itong isama sa kahit anong pagkain. Gayunpaman, dahil sa mataas nitong taglay na vitamin K na maaaring sumalungat sa epekto ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin, mahalagang kumonsulta muna sa inyong doktor bago idagdag ang natto sa inyong dieta. Ang mga taong may allergy sa soy ay dapat ding iwasan ito. Ang natto ay karaniwang matatagpuan sa frozen o chilled section ng mga grocery store na nagbebenta ng mga produktong Asyano. Upang maging mas katanggap-tanggap ang lasa nito, subukang ihalo ito sa kaunting mustasa, tinadtad na sibuyas na mura, o 1 patak ng toyo. Maaari rin itong ihalo sa kanin, isama sa salad, o kahit sa smoothies. 2. Mga prutas na citrus fruits.
Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga pagkaing mas pamilyar at madaling hanapin, ang mga prutas na citrus. Ang mga dalandan, suha, limon, kalamansi at iba pang kauri nito ay parang mga natural na pampalakas ng sirkulasyon. Sila ay mayaman sa vitamin C at mga flavonoids na gumagawa ng kabutihan para sa ating mga daluyan ng dugo. Ang vitamin C ay tumutulong na palakasin at kumpunihin ang mga pader ng ating ugat sa pamamagitan ng paglaban sa mga mapanirang free radicals at pagpigil sa pagkasira ng mga selula. Ang mas kahanga-hanga pa sa mga citrus ay ang taglay nitong mga espesyal na flavonoids na naringin at hesperidin. Ang mga ito ay pangunahing matatagpuan sa maputing bahagi na nasa ilalim ng balat ng prutas, yung bahagi na madalas nating tinatanggal. Ang mga sangkap na ito ay tumutulong upang maiwasan ang atherosclerosis, ang kondisyon kung saan namumuo ang plaque sa mga ugat. Ito ay mahalaga para mapanatili ang malusog na sirkulasyon habang tayo ay tumatanda dahil ang plaque ay humaharang sa daloy ng dugo. Ang mga citrus flavonoids ay tumutulong din na bawasan ang pamamaga sa mga daluyan ng dugo at ang pagkapagod ng kalamnan na nagpapadali sa daloy ng dugo patungo sa inyong mga binti at paa. Para sa mga senior na may edad 50 pataas, inirerekomenda namin ang pagkain ng 1 hanggang 2 serving ng citrus araw-araw. Ang 1 serving ay maaaring 1 katamtamang laking dalandan, 2 maliit na pungkan o kalahati ng 1 suha. Isang mahalagang paalala, kumonsulta sa inyong doktor tungkol sa suha grapefruit kung kayo ay umiinom ng anumang gamot, lalo na ang mga immunosuppressants, gamot sa alta presyon or statins, dahil may malaking posibilidad ng interaksyon. Ang mga maasim na prutas tulad ng limon ay maaaring makasira ng enamel ng ngipin, lalo na kung magsisipilyo agad pagkatapos kumain. Kung kayo ay may acid reflux, mas mainam na piliin ang mga hindi gaanong maasim na opsyon tulad ng pongkan. Kapag bibili ng citrus, hanapin ang mga mabibigat para sa kanilang sukat at may matingkad na kulay. Ito ay senyales na sila ay makatas. Hayaan muna itong umabot sa room temperature bago kainin upang mas lumabas ang katas at lasa nito. At huwag itapon ang maputing bahagi sa ilalim ng balat puno iyon ng malusog na flavonoids na ating tinalakay. Maari itong kainin bilang merienda, ihalo ang mga piraso sa smoothies, pigaan ang katas sa tubig o idagdag sa mga salad. 3. Mga berries at maitim na prutas, berries and dark fruits. Ang mga berries at maitim na prutas ay partikular na mahusay sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa ating mga paa at kamay. Kabilang dito ang mga strawberries, blueberries, blackberries, dark cherries, granada pomegranate, at itim na siruelas black plums. Ang kanilang matingkad na kulay ay nagmumula sa mga anthocyanins, mga makapangyarihang antioxidant na siyang bida sa kategoryang ito. Ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa anthocyanins ay maaaring mapabuti ang pagiging nababanat at pangkalahatang kalusugan ng mga pader ng ating daluyan ng dugo. Bukod dito, ang mga sangkap na ito ay tumutulong na maiwasan ang cholesterol oxidation, isang proseso na maaaring humantong sa pag-iipon ng plaque sa ating mga ugat. Tumutulong din sila na bawasan ang pamamaga sa ating circulatory system na nagbibigay daan
sa mas malayang pagdaloy ng dugo patungo sa inyong mga paa at binti. Para sa pinakamainam na resulta, sikaping kumain ng 1 hanggang 1.5 tasa ng pinaghalong berries at maitim na prutas araw-araw. Kung gagamit ng frozen berries, itago ito sa likurang bahagi ng inyong freezer kung saan mas pare-pareho ang temperatura. Hindi kailangang tunawin ng buo ang frozen berries para sa smoothies, ngunit maaari ninyong bahagyang tunawin para idagdag sa yogurt o cereals. Huwag hugasan ang mga sariwang berries hanggat hindi pa ito kakainin dahil ang kahalumigmigan ay nagpapabilis ng kanilang pagkasira. Maraming paraan para isama ang mga prutas na ito sa inyong dieta. Idagdag ito sa salad para sa dagdag na sarap ihalo sa smoothies o simulan ang araw sa pamamagitan ng paglalagay nito sa oatmeal o yogurt. Para sa isang merienda na mabuti sa puso at sirkulasyon, ipares ito sa dark chocolate o mga nuwes tulad ng almonds. Mahalaga ang regular na pagkain nito sa katamtamang dami sa halip na kumain ng marami ng minsan lang. Ang mga may diabetes o sakit sa bato ay dapat limitahan ang kanilang pagkonsumo dahil sa taglay nitong asukal o potassium at maaaring mas pabor sa berries kaysa sa mas matatamis na maitim na prutas. Kung umiinom ng pampalabnaw ng dugo, kumonsulta muna sa doktor. 4. Beets at mga produktong mula sa beets. Ang beets o remolatsa ay natural na mayaman sa mga nitrates, isang sangkap na ginagawang nitric oxide ng ating katawan. Tandaan po natin, ang nitric oxide ay siyang nagpaparelax at nagpapalapad ng ating mga daluyan ng dugo. Sa pamamagitan ng pagpapalapad ng mga ugat, pinapataas ng nitrates ang daloy ng dugo at paghahatid ng oxygen lalo na sa inyong mga binti at paa. Ang ginagawang espesyal sa beets para sa mga taong higit sa 15 ay ang dalawahan nitong benepisyo. Bukod sa pagpapataas ng produksyon ng nitric oxide, naglalaman din ito ng mga sangkap na tinatawag na betalains at saponins na tumutulong bawasan ang pamamaga at nagbibigay proteksyon sa ating mga ugat laban sa pinsala. Subukang kumain ng beets 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo para sa pinakamahusay na resulta. Ito ay maaaring isang serving ng fermented beets, isang baso ng beet juice o isang katamtamang laking beet. Kung bago pa lamang sa pagkain nito, magsimula sa maliit na dami at dahan-dahang dagdagan upang maiwasan ang problema sa tiyan. Dahil ang beets ay mayaman sa oxalates, ang mga taong may kasaysayan ng kidney stones ay dapat kumonsulta sa kanilang doktor. Huwag po kayong magulat kung mapansin ninyong kulay rosas ang inyong ihi pagkatapos kumain ng beets. Ito ay normal at hindi nakakapinsala. Kapag piliin ang mga matigas at makinis na ugat na may malutong at makulay na mga dahon, huwag itapon ang mga dahon. Ang mga ito ay masustansya rin mayaman sa vitamins A, K at C at maaaring lutuin tulad ng ibang madahong gulay. Ang beets ay maaaring kainin ng hilaw sa mga salad, pakuluan, i-bake o kahit i-pickle. Bagamat maraming pag-aaral ang nakatuon sa katas nito, masarap din itong ipares sa mga nuwes, goat cheese at citrus. Ang isang karaniwang paraan ay ang pag-ihaw nito na may kasamang olive oil at mga pampalasa o ihalo sa mga sopas at sausawan. 5.
Madahong luntiang gulay, leafy greens. Ang mga madahong luntiang gulay tulad ng kangkong, malunggay, spinach, kale collard greens at Swiss chard ay parang multivitamin ng kalikasan para sa ating mga daluyan ng dugo. Tulad ng beets, ang mga gulay na ito ay sagana sa nitrates na tumutulong sa pagpapalapad ng mga ugat at pagpapabuti ng daloy ng dugo. Ngunit bukod doon, naglalaman din ito ng isang mabisang kombinasyon ng mga bitamina A, K, C at E at mineral na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng ating mga ugat. Ang mga antioxidants tulad ng polyphenols na taglay nito ay nagpoprotekta sa mga pader ng ating ugat mula sa pangmatagalang pinsala. Ang fiber naman na taglay ng mga madahong gulay ay tumutulong sa pamamahala ng kolesterol na mahalaga para sa kalusugan ng puso at mga ugat. Ang vitamin K na matatagpuan dito ay partikular na mahalaga sa pagbabawas ng pamamaga, pagpapanatili ng pagiging nababanat ng mga ugat, at pag-iwas sa pag-ipon ng calcium sa mga pader ng daluyan ng dugo. Sikaping kumain ng 2 hanggang 3 serving araw-araw. Ang isang serving ay katumbas ng humigit kumulang 2 tasa kung hilaw o 1 tasa kung luto. Para sa mga umiinom ng pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin, mahalaga na mapanatili ang isang pare-parehong pagkonsumo araw-araw sa halip na biglaang baguhin ito. Makipag-usap sa inyong doktor kung gaano karami ang angkop para sa inyo. Kapag bibili, hanapin ang mga dahon na matingkad, malutong at walang bahid ng pagkalanta. Para tumagal ang inyong mga gulay, hugasan itong mabuti, patuyuin sa hangin. Isang salad spinner ay mahusay na gamit at pagkatapos ay itago sa isang lalagyan na may bahagyang basang paper towel. Napakaraming paraan para i-enjoy ang mga gulay na ito. Magdagdag ng 1 dakok sa inyong smoothie, igisa sa bawang at olive oil para sa isang simpleng side dish o isama sa inyong paboritong sinigang o tinola. Isang magandang tip para sa matitigas na gulay tulad ng kale ay masahihin ito ng bahagya gamit ang katas ng limon at kaunting olive oil upang ito ay lumambot at maging mas madaling kainin. Tip: Dark chocolate. Mula pa noong unang panahon, kinikilala na ang mga benepisyo sa kalusugan ng tsokolate. Tinawag pa nga ito ng mga Mayan na pagkain ng mga Diyos. Ngunit hindi po ordinaryong tsokolate ang ating tinutukoy dito. Nakatuon tayo sa dark chocolate na naglalaman ng hindi bababa sa 70% cocoa na isang makapangyarihang kaalyado para sa sirkulasyon ng inyong mga binti. Naglalaman ito ng 2 mahalagang sangkap, flavonols at theobromine. Tulad ng mga aktibong sangkap sa beets at madahong gulay, ang mga flavonols ay tumutulong sa produksyon ng nitric oxide sa inyong katawan. Habang mas maraming nitric oxide ang nagagawa ng inyong katawan, mas nagiging nababanat at malusog ang inyong mga daluyan ng dugo. Ayon sa isang pag-aaral noong 2024 na inilathala sa Scientific Reports, ang pagkonsumo ng dark chocolate ay iniugnay sa 31% na mas mababang panganib ng venous thromboembolism VTE, isang kondisyon kung saan namumuo ang dugo sa mga ugat. Para sa mga taong higit sa 50, ang isang katamtamang dami ng dark chocolate, humigit kumulang hanggang 40 gramo, ay maaaring subukan araw-araw. Ito ay katumbas ng 2 o 3 maliliit na parisukat. Ang moderasyon ay susi, lalo na kung may diabetes o issue sa timbang.
Ang dark chocolate ay meron ding kaunting caffeine, kaya kung binabantayan ninyo ang inyong caffeine intake, mas mainam na kainin ito ng mas maaga sa araw. Kapag bumibili ng dark chocolate, siguraduhing tingnan ang listahan ng mga sangkap. Ang unang sangkap ay dapat kakao o cocoa. Pumili ng tsokolate na may hindi bababa sa 70% cocoa, walang idinagdag na asukal at walang hydrogenated oils. Ang isang magandang dark chocolate ay dapat may makintab na itsura at malutong kapag binali. Sa halip na ngumuya ng tsokolate, subukang hayaan itong dahan-dahang matunaw sa inyong bibig upang makuha ang pinakamaraming benepisyo. Ito ay nagpapaganda ng lasa at nagpapadali sa mas epektibong pagsipsip ng mga malusog na sangkap. Ang dark chocolate ay bumabagay sa mga berries almonds o dalandan na lumilikha ng isang makapangyarihang kombinasyon ng mga antioxidant. 7. Matatabang isda. Fatty fish, isa sa pinakamahalagang pagkain para sa daloy ng dugo ay ang matatabang isda, lalo na para sa mga taong higit sa 50 na may humihinang sirkulasyon sa mga binti at paa. Ang mga isda tulad ng salmon mackerel, alumahan sardinas, at dilis ay sagana sa omega-3 fatty acids, partikular na ang EPA at DHA. Ang mga mahahalagang taba na ito ay pundasyon para sa malusog na daloy ng dugo. Sa madaling salita, ang omega-3s ay nag-uudyok sa produksyon ng nitric oxide na nagpaparelax sa mga daluyan ng dugo. Tumutulong din ito na mapanatili ang kalusugan ng inyong mga ugat sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at pagpapababa ng posibilidad ng pamumuo ng dugo. Bukod sa omega-3, ang matatabang isda ay isang mahusay na pinagkukunan ng selenium at vitamin D. Ang selenium ay nagpapabuti sa paggana ng mga daluyan ng dugo at nagpapababa ng pag-iipon ng plaque. Isang pag-aaral noong 2014 sa Journal of the American College of Cardiology ang nagsiwalat na ang kakulangan sa vitamin D ay nauugnay sa mas mahinang paggana ng mga daluyan ng dugo, kabilang ang hindi gaanong paglapad ng mga ugat at mas matinding paninigas. Sikaping kumain ng 2 hanggang 3 serving ng matatabang isda bawat linggo na ang bawat isa ay may bigat na 90 hanggang 110 gramo. Kung bago pa lang sa pagkain ng matatabang isda, magsimula sa mga isdang may mas banayad na lasa tulad ng salmon at pagkatapos ay subukan ang mga isdang may mas malakas na lasa tulad ng alumahan. Ang mga taong umiinom ng pampalabnaw ng dugo ay dapat na regular ang pagkonsumo ng omega-3s mula sa isda sa halip na kumain ng marami ng minsan lang, dahil ang mga sustansyang ito ay maaaring magpababa ng pamumuo ng dugo. Kung may gout, kausapin ang inyong doktor tungkol sa tamang dami, dahil ang ilang matatabang isda ay mataas sa purines. Kapag bibili ng sariwang isda, hanapin ang mga may matigas na laman, malinaw na mata, at sariwang amoy dagat. Piliin ang mga produktong mula sa sustainable sources upang maiwasan ang pagkakalantad sa mataas na antas ng mercury. Upang mapanatili ang texture at nutrisyon nito, dahan-dahang tunawin ang frozen na isda sa loob ng refrigerator. Ang matatabang isda ay maaaring ihawin, i-grill o i-steam na may simpleng pampalasa tulad ng limon bawang
at mga herbs, bawang garlic. Maaaring mayroon na kayo sa inyong kusina ng susunod nating pampalakas ng sirkulasyon ang bawang. Mula pa noong sinaunang panahon, ang bawang ay ginagamit na bilang gamot at itinuturing na isa sa pinakamahusay na pagkain para sa pag-iwas sa mga problema sa puso at mga daluyan ng dugo. Kapag kumakain ng bawang, naglalabas ito ng hydrogen sulfide na nagpaparelax at nagpapalapad ng inyong mga daluyan ng dugo. Ngunit hindi lang iyon. Pinipigilan din nito ang pagdikit ng kolesterol sa mga pader ng inyong mga ugat. Bukod pa rito, pinapabuti ng bawang ang paggana ng platelet, pinipigilan ang pagdidikit-dikit nito na nagiging sanhi ng pamumuo ng dugo at nagpapababa ng kabuuang kolesterol. Ano ang inirerekomendang dami? Subukang kumain ng 2 hanggang 4 na butil ng sariwang bawang araw-araw upang mapakinabangan ng husto ang mga benepisyo nito. Durugin o tadtarin ang bawang at hayaan itong nakababad sa loob ng 10 hanggang 15 minuto bago lutuin. Ang prosesong ito ay nagtataguyod ng produksyon ng mas maraming alisin, ang sangkap na nagpaparelax sa mga ugat. Isang pag-aaral noong 2004 sa Journal of Nutritional Biochemistry ang nagpakita na ang mga taong uminom ng 600 mg ng garlic tablets araw-araw ay nagpakita ng malaking pagbuti sa daloy ng dugo. Gayunpaman, dapat kayong kumonsulta muna sa inyong doktor kung meron kayong sakit na may kinalaman sa pagdurugo, umiinom ng pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin o sasailalim sa operasyon, lalo na kung iinom kayo ng mga suplementong bawang. Kung masyadong matapang ang bawang para sa inyo, maaari ninyong subukan ang mga kamag-anak nito tulad ng sibuyas, chives o shallots. Bagamat hindi kasing epektibo ng bawang, mayroon pa rin silang mga benepisyo para sa sirkulasyon. Ang bawang ay isang pangunahing sangkap sa gisa at halos lahat ng lutuing Pilipino, kaya madali itong isama sa inyong dieta. Ipares ito sa spinach, olive oil, luya at limon, lahat ay mabuti para sa kalusugan ng inyong mga ugat. 9. Mga pagkaing may lycopene tulad ng kamatis. Ang kamatis ay sagana sa isang antioxidant na tinatawag na lycopene na mahalaga sa pagtataguyod ng kalusugan ng mga ugat at pagpapabuti ng daloy ng dugo, lalo na sa mga binti at paa. Sa simpleng paliwanag, tumutulong ang lycopene na protektahan ang mga daluyan ng dugo mula sa pamamaga at oxidative stress. Naipakita rin na nakakatulong itong maiwasan ang pinsala sa mga ugat, magpababa ng presyo ng dugo at magpababa ng kolesterol. Ang mas nakakatuwa pa sa kamatis ay mas nagiging epektibo ito kapag niluto kasama ng malusog na taba tulad ng olive oil, avocado o almonds. Kapag niluto ang lycopene, ay nagiging mas bioavailable na nangangahulugang mas madaling masipsip at magamit ng inyong katawan. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga taong higit sa impata dahil ang pagsipsip ng bitamina ay maaaring humina habang tumatanda. Sikaping kumain ng 1 hanggang 2 serving ng kamatis araw-araw. Ito ay maaaring ding 1 mangkok ng sabaw ng kamatis, kalahating tasa ng cherry tomatoes, 1 katamtamang laking sariwang kamatis o 1 tasa ng tomato sauce. Ang mga taong may acid reflux
ay maaaring piliin ang mga hindi gaanong maasim na uri dahil ang kamatis ay meron ding oxalates. Dapat limitahan ang pagkonsumo kung meron kayong kidney stones. Ang pakwan at pulang bell pepper ay mahusay ding alternatibo dahil naglalaman din sila ng lycopene. Parehong mabuti ang sariwa at dilatang kamatis. Sa katunayan, ang dilatang kamatis ay maaaring magkaroon ng mas maraming lycopene kaysa sa sariwa, ngunit bantayan ang dami ng asin. Ang kamatis ay maaaring hiwain ng sariwa para sa mga salad, ihalo sa smoothies, ihawin na may mga herbs o ilaga sa mga sarsa at sabaw tulad ng afritada at kaldereta. Japan 10. Mga newest nuts. Ang mga newest o nuts tulad ng almonds, walnuts at pistachios ay tumutulong na itaguyod ang sirkulasyon at suportahan ang kalusugan ng mga daluyan ng dugo, lalo na pagkatapos ng edad na sila ay mayaman sa fiber, L-arginine, vitamin E, mineral antioxidants at malusog na taba. Ang fiber at malusog na taba sa mga newest ay tumutulong na mapababa ang masamang kolesterol at mapabuti ang paggana ng mabuting kolesterol na parehong mahalaga sa pagpapanatili ng malinaw na mga ugat at maayos na daloy ng dugo. Bukod pa rito, tulad ng beets at dark chocolate, ang mga nuwes ay isang mahusay na pinagkukunan ng L-arginine na ginagamit ng katawan upang gumawa ng nitric oxide. Ang vitamin E naman ay nagsisilbing antioxidant na pumipigil sa pinsala sa inyong mga daluyan ng dugo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagkonsumo ng mas maraming nuwes ay nauugnay sa na mas mababang panganib ng sakit sa puso at ugat. Inirerekomenda namin sa mga taong higit sa impon na kumonsumo ng 30 hanggang 40 gramo ng pinaghalong nuwes araw-araw o humigit kumulang isang maliit na dakok. Subukang kainin ito bilang merienda sa hapon, lalo na kung matagal kayong nakaupo. Kapag bumibili, kung maaari bilhin ang mga hilaw na nuwes dahil ang mga inihaw ay maaaring maglaman ng hindi malusog na langis o labis na asin. Itago ang mga ito sa freezer o refrigerator sa isang lalagyan na hindi mapasukan ng hangin upang maiwasang maging bansot o rancid ang kanilang magagandang taba. Idagdag ang mga ito sa inyong yogurt salad o cereal sa umaga. Masarap din itong ipares sa mga prutas, lalo na sa mansanas at berries, para sa isang masustansyang merienda. 11. Mga gula-ugat root vegetables. Bukod sa beets, mayroon pang isang buong mundo ng mga gula-ugat na nagpapabuti ng sirkulasyon para sa mga nakatatanda. Ang mga karot, kamote, parsnips at labanos ay mga masusustansyang yaman mula sa ilalim ng lupa na sumusuporta sa malusog na daloy ng dugo. Ang mga gulay na ito ay puno ng mga espesyal na antioxidant na sumusuporta sa normal na paggana ng mga ugat at tumutulong na mapanatili ang presyon ng dugo. Ang mataas na taglay nitong soluble fiber ay nagpapababa ng kolesterol at ang saganang potassium nito ay nagpapababa ng presyon ng dugo. Ang mga carotenoids na matatagpuan sa kulay kahel at dilaw na mga gula-ugat ay nagsisilbing antioxidants na pumipigil sa pinsala sa inyong mga daluyan ng dugo. Para sa mga higit sa 50 na nakakaranas ng sakit sa binti, kapag naglalakad, ang pagdaragdag ng mga gula-ugat sa dieta ay maaaring makatulong
na makalakad ng mas malayo na may mas kaunting discomfort. Subukang isama ang isang tasa ng lutong gula-ugat ilang beses sa isang linggo. Dahil ang mga ito ay karaniwang mataas sa fiber, dahan-dahang dagdagan ang inyong pagkonsumo. Ang mga taong may mataas na asukal sa dugo ay dapat kontrolin ang dami ng mga starchy na pagkain tulad ng lutong karot o kamote. Hanapin ang mga matigas at walang dungis na gula-ugat kapag bumibili. Karamihan ay maaaring itago ng ilang linggo sa crisper drawer ng refrigerator o sa isang malamig at madilim na lugar. Ang mga gula-ugat ay mahusay na pundasyon para sa masustansyang pagkain na nagpapalakas ng sirkulasyon at maaaring ihawin, gawing katas o idagdag sa mga nilaga at sopas. 12. Matitigas na keso hard cheeses. Bukod sa pagiging masarap ang mga may edad na keso tulad ng Parmesan Cheddar Swiss at Gouda ay ang pinakamataas na pinagkukunan sa Western diet ng vitamin K2. Ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng pagiging nababanat at malinis ng inyong mga ugat. Sa halip na hayaang maipon ang calcium sa inyong mga ugat, lalo na sa mga ugat ng inyong mga binti, ang bitaminang ito ay tumutulong na idirekta ang calcium sa inyong mga buto kung saan ito nararapat. Ang mga matitigas na keso ay sumasailalim sa mas mahabang proseso ng fermentation, kaya't mas maraming vitamin K2 ang naiipon dito. Mas maganda pa ang pinakamabisang uri ng vitamin K2. Ang long chain na vitamin K2 o MKs ay halos eksklusibong matatagpuan sa matitigas na keso. Bukod sa vitamin K2, ang mga ito ay mataas din sa calcium at dekalidad na protina na parehong mahalaga habang tayo ay tumatanda. Dahil sa proseso ng fermentation, ang mga kesong ito ay karaniwang napakababa sa lactose at mas madaling tunawin kaysa sa sariwang mga produktong gatas. Ayon sa isang pagsusuri noong 2023, ang pagkain ng keso ay nauugnay sa 7% na mas mababang panganib ng stroke at 8% na mas mababang panganib ng sakit sa puso. Dahil ang keso ay maaaring mataas sa asin, ipinapayo sa mga higit sa impanta panakainin ito ng may moderasyon. Ang isang maliit na halaga tulad ng 30 hanggang 40 gramo, 1 o 2 beses sa isang linggo ay pinakamainam. Hanapin ang mga may edad na uri kapag bumibili. Mas matagal ang pag-iimbak, mas mataas ang K2 content. Ang mga matitigas na keso ay maaaring iwisik sa mga inihaw na gulay, idagdag sa mga salad, pasta at omelette. 13. Sauerkraut. Tapusin natin ang ating listahan sa sauerkraut, isang paboritong fermented na pagkain. Ang pagkaing ito na gawa sa fermented na repolyo at mayaman sa probiotics ay sumusuporta sa circulatory system. Ang mga probiotics ay kilala sa kanilang kakayahang suportahan ang kalusugan ng bituka, ngunit pinapabuti rin nila ang inyong gut barrier na pumipigil sa mga mapaminsalang lason na makapasok sa inyong daluyan ng dugo at nagbabawas ng pamamaga sa mga ugat. Bukod dito, mas maraming antioxidants ang nagagawa sa proseso ng fermentation na sumusuporta sa kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga. Ang potassium naman ay nagpapanatili ng malusog na presyon ng dugo
at maaaring makatulong na maibsan ang pulikat lalo na sa mga binti. Para sa mga higit sa bintatasan, ang pagdaragdag ng 2 hanggang 3 kutsara ng hilaw at hindi pa pasteurized na sauerkraut sa kanilang dieta araw-araw ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang. Kung bago pa lamang sa mga fermented na pagkain, magsimula sa maliit na dami. Hanapin ang hilaw na sauerkraut sa refrigerator section ng mga grocery. Siguraduhin na ang mga sangkap ay simple lamang repolyo at asin. Ang sauerkraut ay maaaring idagdag sa mga salad, ihain, kasama ng mga inihaw na karne o gulay o idagdag sa mga sandwich. Pangwakas na salita at isang mahalagang aral sa buhay. Narito na po ang 13 makapangyarihang pagkain na maaaring magpabuti ng sirkulasyon sa inyong mga paa at binti. Tandaan po natin na ang pagkakaiba-iba o variety at ang pagiging pare-pareho o consistency ay mahalaga upang anihin ang mga benepisyo. Subukang isama ang ilan sa mga pagkaing ito sa inyong pang-araw-araw na gawain at bigyan ang inyong katawan ng oras upang tumugon sa mga natural na pampalakas ng sirkulasyon na ito. At siyempre, laging kumonsulta sa inyong doktor o dietitian, lalo na kung mayroon kayong mga dati ng kondisyong medikal o umiinom ng gamot. Bilang inyong doktor at kaibigan, nais ko pong mag-iwan ng isang mahalagang aral. Tandaan po ninyo, ang pagtanda ay hindi isang sentensya, kundi isang pribilehiyo. Bawat araw na ibinibigay sa atin ay isang bagong pagkakataon upang alagaan ang ating sarili, ang templong ipinagkaloob sa atin. Ang kalusugan ay ang pinakadakilang yaman na maaari nating ipamana sa ating mga pamilya, hindi ang pera o ari-arian, kundi ang mas mahahabang taon na puno ng sigla at masasayang alaala kasama sila. Huwag pong isipin na huli na ang lahat para magbago. Ang bawat malusog na pagkaing pipiliin ninyo ay isang boto para sa mas mahaba at mas masiglang buhay. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Alin sa mga pagkaing ito ang paborito ninyo o plano ninyong subukan? Mag-iwan po ng komento sa ibaba. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang bell icon upang hindi ninyo mapalampas ang aming mga susunod na video na naglalayong pangalagaan ang inyong kalusugan. At higit sa lahat, ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya at mga mahal sa buhay na maaaring makinabang din dito. Maraming salamat po sa inyong oras, manatiling malusog at mapagpala